Yo, what's up? Mga bossing, mga madam, magandang hapon. So nandito tayo ngayon, gagawa lang tayo ng video to clarify dun sa salitang savings, no. Meron kasi akong na-attendan na talk kahapon, although kasama ko yung mga katrabaho ko na maaaring makapanood din ito. So kaklarify lang natin yung pagkakahulugan natin dun sa salitang savings. Meron kasi siyang diniscuss yung resource speaker regarding dun sa hierarchy daw ng financial planning. So ito yung image, no, para mas maintindihan natin. So yon, nakita na natin yung diagram o yung image ng hierarchy of financial planning na present ng aming resource speaker. So nandoon sa baba yung emergency fund, sumunod doon yung protection and insurance, or doon papasok yung insurance, then pangatlo yung savings, investment, then estate. So yung emergency fund, wala akong masasabi doon kasi kailangan talagang establish yun na magbibigay sa ng peace of mind if any case, mawalan ka ng trabaho, magkasakit ka, so mawawalan ka ng source of income, meron kang at least 3 to 6 months na pondo para at least yun yung pinaka period mo para mag-rebound. So yung pangalawa, yung protection, dun papasok yung insurance. Yung nga pala, yung resource speaker namin is more on, galing siya sa insurance company. So naiintindihan ko naman na lahat, karamihan o halos lahat ng topic niya ay umikot doon sa insurance. So wala naman akong problema doon dahil kailangan din naman talaga siya. Para rin siyang emergency fund na magdadala sa iyo magbibigay sa iyo ng peace of mind para sa panahon na ikaw ay magkakaproblema. So doon muna tayo iikot doon sa savings. So bago ang lahat, tingnan muna natin kung ano yung definition ng savings, no? So ito yung definition. So sabi dito, savings. Saving is the portion of income not spent on current expenditures. In other words, it is the money set aside for future use and not spent immediately. Yung isa pa, according sa Investopedia, savings is the amount of money left over after spending and other obligations are deducted from earnings. So yun mga boss, na define na natin yung savings, no. So ngayon kaklaruhin lang natin ano ba yung pagkakaiba ng pagkakaintindi ko dun sa karaniwang pagkakaintindi sa investment. So naiintindihan ko naman na ang norms o yung karaniwan na pagkakaintindi, kahit man ako ganun din yung pagkakaintindi ko, na yung savings daw yun yung pera na iniipon ko para doon sa specific na bagay. Meron na ba, pinag-iipon akong bumili ng sasakyan, bumili ng bahay, nag-iipon ako para papunta ng ibang bansa. So yun yung pagkakaintindi ko talaga noon. Kahit naman ako, aminado ako na ganun yung pagkakaintindi ko dati. Pero ang gusto ko lang linawin ngayon, yung ano ba talaga yung savings kung i-connect natin doon sa hierarchy na emergency fund, protection, savings, investment, tsaka estate. Ngayon, yung savings, para sa akin, ang pagkakaintindi ko sa savings, ito yung pera na natitira na wala kang paggagamitan pa sa ngayon. Yung wala ka pang specific na pagkakagamitan ng pera sa ngayon. Paano yun? Isan papasok yung nag-iipon ka para doon sa mga bagay na bibili ka ng sasakyan, bahay, pang-alis mo ng ibang bansa. So, di ba gumagawa tayo ng budget? Pag gumagawa tayo ng budget, income, lalagay na natin dito ngayon yung mga expenses natin, pambayad sa grocery, pambayad sa kuryente, allowance natin sa loob ng isang buwan, pambayad ng utang. So, nandun din yung emergency fund or protection para sa insurance. So, ngayon, kung nailis mo lahat yung mga gastos mo doon, ilalagay mo na doon yung specific amount na ilalagay mo para doon sa pinagkakagastusan mo. At ang tawag ko doon, personally, dedicated fund yon. Dedicated yon para doon sa specific na expense o pagkakagastusan ko para doon sa bagay na yon. At yon ay kasama sa computation na expenses ko. Expenses, then income, less kung ano yung matira doon, kasama na yung dedicated fund na pinag-iipunan ko. Kung ano yung matira doon, yun yung tinatawag kong savings para sa akin. So anong gagawin ko dun sa savings na yon? Natitira yon. Ang sabi kanina sa definition, for future purposes. Yung future, saan pupunta yung future? Nasaan tayo dun sa hierarchy? Nasa pangatlo tayo sa savings.
bago tayo makatawid dun sa pang-apat, yung investment, yung natitirang pera at yung savings na yon na wala ka pang paggagamitan sa ngayon, doon manggagaling yung pang-i-invest mo dun sa pang-apat na hierarchy, which is yung investment. Kasi kung ang definition natin ng savings ay yung pinag-iipunan nating bagay, hindi tayo makakatawid dun sa pang-apat na stage o level. Kasi wala na tayong pang-invest, kasi inilaan na natin o dinedicate na natin yung mga pera natin, pambili sa sasakyan, pambili ng bahay, pang-alis ng ibang bansa. So wala nang matitira para dun sa investment, kasi nga dinedicate na natin doon. So para sa akin, ang savings ay yung matitira sa baba kapag inilis mo na lahat ng expenses mo dun sa income mo, considering na yung dedicated fund. Then kung ano yung matira, yun yung pwede mong pang-invest. Kung ano yung kaya mo, yun yung pang-invest mo. At doon papasok yung panlima. Pag meron ka ng investment out of your savings at kumikita na yung investment nang wala kang ginagawa, doon papasok ang pera, pambili mo ng estate. So, yun yung gusto ko lang klaruhin, na yung savings para sa akin, na alam ko naman na naiintindihan ng iba yung norms na ang savings ay ito yung pinag-iipunan o pag-iipon para sa specific na bagay. Pero para sa akin, bago ka makatawid ng investment, kailangan meron mo nang matira after mo mailes yung mga lahat ng gastos. Para sa business, net income siya. Net income siya kasi nga nailes mo na lahat yung gastos. So net income, gagamitin mo siya para saan? Mag-i-invest ka ulit. It's either i-invest mo sa sarili mo negosyo ulit o i-invest mo sa ibang negosyo. So yun yung savings, net savings o net income pagdating sa negosyo. Ganun din naman sa personal finances. Yung savings ay yung natitirang pera na wala kang paggagamitan, na pwede mong dalhin sa investment. Parang pag bumibili tayo sa sa grocery, may bibili tayo isang item. Halimbawa sa handyman. Tapos ang nakita mo, ang budget mo para doon sa bibilin mong item, bibili ka ng, let's say, ilaw. Bibili ka ng ilaw, ang budget mo 300. Tapos nakakita ka ng ilaw na 300 pesos. Nung pumunta ka sa cashier, hindi mo alam na meron palang discount yun na 20%. So yung 300 mo may less 20. So yung less 20% na yun, yung 20%, yun yung savings mo. Kasi ang ine-expect mong gastos ay yung 300 at ang 20% noon ay hindi mo nagagastusin. Yun yung matitira sa'yo dun sa budget mo na 300. So yung 20% na yon, which is 60 pesos, ay iyong magiging savings. So yun yung savings para sa akin. Hindi yun yung savings na parang mag-iipon ako pambili ng ilaw. So ito yung 300 pesos. Ito, savings ito para sa ilaw. Ang savings ay kapag gagastusin mo na yon, niles mo na yung gastos na yon, tapos pag compute mo, may matitira pa pala. At yun yung savings para sa akin. Yung 300 ko, akala ko yun na yung gagastusin ko, nilagay ko sa expenses ko yung 300 na yun. Pero nung gumastos na ako, eto na yung natira, meron pa ako naging savings na 20%, which is yung 60 pesos. So yun yung savings. So yun yung savings sa akin. Hindi savings yung nag-iipon. Yes, technically savings yun kasi nga sinesave mo sa bangko. Pero sa utak natin, psychologically, meron tayong pinaglalaanan para doon. At hindi yun dapat gagalawin kasi nga dedicated na yun para pang-travel, dedicated pambili ng sasakyan, dedicated pambili ng bahay, dedicated pambayad ng tuition ng anak, so ng educational purposes ng anak. So dedicated na yun, hindi mo na pwedeng galawin yun. At yung mga bagay at mga pera na pwede mo lang galawin, yun yung savings excess na wala kang paggagamitan. At since pwede mo siyang galawin, dalhin mo siya doon sa investment. Yun lang yung pwede mong i-invest. Hindi mo pwedeng i-invest yung pambili mo ng sasakyan, pambili mo ng bahay. Kasi nga, ang utak mo, nakadedicate na yun para doon. At hindi yun savings. Dedicated fund yun para doon. So yun lang. Sana medyo naiintindihan kahit magulo yung paliwanag ko. Kasi nilalamig na ako. Ang lakas ng ulan ngayon. So yun. Maraming salamat. Sana medyo naging klaro kahit paano. Ito naman yung tinuturo ko din sa mga student ko, Kaya gusto ko lang din sa murang edad, mas maintindihan nila yung wala namang masama doon sa pagkakaintindi ng savings na usual na nangyayari. Pero gusto ko lang silang ihanda doon sa totoong reality ng buhay.
na hindi ka makakatawid sa investment kung hindi mo paghahandaan yon. At ang paghahanda doon ay siguraduhin mo may matitira kahit na-less mo na lahat ng dedicated fund mo na pinaglalaanan mo yung pera mo. Pag may natira, doon ka pala makakatawid ng investment. So yun lang, maraming salamat.